Hindi naman daw na i-deliver ang dapat sanay 9.9 million pesos na mga cryosurgical unit at volumetric pump. Halagang 150,000 pesos ng kagamitan ang na-deliver. Nadiskubre rin ni Mendoza na ang businessman na si Antonio Cho ng Mabuhay 2000 ang nag-supply ng mga hospital bed at wheelchair sa OSMAC. Hindi ang isang supplier sa Amerika, gaya ng unang sinabi ng OSMAC. Para sa kampo ng mga Binay, isa itong demolition job laban kay Vice President Jejo Barbinay para sa darating na 2016 presidential elections. It's political. Why? Why is it all coming out now? Now that Bina is running high in the polls, bakit hindi ko dati inilabas? Sa Social Weather Stations o SWS, bumaba ang satisfaction rating ni Vice President Binay mula positive 67 sa positive 52. Bagamat nasa very good range pa rin ito ang pinakamababa niyang satisfaction rating sa loob ng 4 na taon. Bakit ho hindi kayo naniniwala? Mabait si Binay eh. Paninira lang nila yan. Kasi pag nagtatago, di parang tinatago mo yung pagkakamali mo. Kaso ang iniisip rin nila pag humarap sila sa Senate Committee is baka bastusin lang sila. So natatakot din ang mga Binay. Ako naniniwala doon kasi siya nga tumutulong sa tao eh. Kung tatakbo ng presidente si Binay, hindi ko po siya iboboto. If there are really corruption charges, process it, not in the Senate. File it sa ombudsman. Let it process just like what's happening now sa ating mga senador na nakakulong. Mga kapuso, attack dog nga ba ng mga taong may ambisyon si COA Commissioner Heidi Mendoza? Yan po ang ating aalamin ngayong gabi, dito lamang sa Bawalang Pasaway kay Maring Winnie. Heidi, paano ka ba napasok dito sa kontrobersyang ito? Tinawagan ho ako at meron daw gagawin na special task force on the local government. Nagbuo ho ng iba't ibang team galing sa iba't ibang units para mag-audit ho ng 6 na cities. Una, hindi pa po ako ang team leader. There were some deliberations. Sabi nila, kailangan sa Makati medyo matapang. Ako po yung ginawang team leader noon. So we did the audit sometime in between September 2002 to February 2003. For the first report, ito po yung ospital ng Makati. Ayun, okay. And then po, may sumunod po na another report para Ano yun? naman po doon sa office furnitures and fixtures na ginamit po doon po sa bagong gawa na City Hall. Sinabi ho ng Makati na lahat ng nakita nyo dyan, na pornada kasi sabi ng Sandigan Bayan, arbitrary ang methods mo. Sa totoo lang ho, ang nire-refer nila na na-dismiss po ng Sandigan at in-affirm po ng Supreme Court yung dismissal does not concern anything that involved the audit of hospital Ng furnitures and fixtures, okay? The one that was dismissed is actually on the charges of overpricing for the office furnitures and fixtures, which is entirely a different report. Did you have anything at all to do with the filing of those cases? Noon po ay maraming interesado doon sa pag-audit ng Makati. Pero kami rin ho, nag-furnish po kami ng copy sa Office of the Ombudsman. That's all your role in it. Bakit sinasabi nila meron kang some deep-seated opposition to Binay? Hindi ko nga ho maintindihan kung saan nanggagaling yun. Dahil unang-una, hindi naman ho ako politiko at hindi rin ho ako tatakbo. Pangalawa ho, nung nag-audit ho ako nito, 2001, 2002, by that time, ako ho'y isang state auditor 5. Wala ho akong karapatang mamili ng assignment o kaya po ay tumanggi. Ano ang nakita mo sa ospital ng Makati? Tama na ho sigurong sabihin yung overall observation namin na all acts ho ng falsification, napatunayan po namin. Meron pong ginawa na pagpapalit ng brand. So, nilalagyan po nila ng sticker, yung pong pangalan ng tunay na brand ng equipment para po palabasin na yung product na yon ay gawa ng isang supplier. Kaya po, ibig sabihin po nito, walang ibang produkto sa market na may ganong brand. Para po nila magawang exclusive distributor. Maiwasan po ang public bidding.